Hello guys, so yung plan ko dito sa video na to is like shorts lang, kaya ako ng recording kasi hindi talaga siya kasya sa shorts. So buti na lang nag-record ako, tapos ito i-record ko yung boses ko lang ganito. So kasi medyo madaldal tayo, hindi magkasya. So yung iba dito, i-fast forward ko na lang kagaya ng pag-shuffle ko, i-fast forward ko, papabilisin ko yung speed para naman para magkasya. So, ito guys, na ako ng spread. Ang ginawa kong spread is past, present, immediate future, at saka distant future. So, ito nagulat ako, merong isang na siya, parang nakatihayan na kaagad. Meant to be. Kita na natin. Ito yung present, nakatihayang Four of Pentacles. So, dito muna tayo sa bottom ng deck. Ang bottom ng deck, ang meron ay ang Temperance, Five of Pentacles, at saka Ace of Pentacles. So, dito, depende sa spread, pero yung energy niya, parang alam mo yun, yung parang gumagawa sila, kumbaga yung administration, parang gumagawa sila ng paglipat-lipat ng mga resources. So, I don't know, pero malalaman natin mamaya. Iko-confirm natin dun sa spread kung ano ba talagang klaseng energy to. Kasi alam mo yun, yung parang naglilipat-lipat ng resources sa mga account. Parang ganun, parang feeling ko for safety. Parang ganun yung dating niya. But anyway, huwag kayo sa akin magagalit ha, kasi nagbabasa lang ako ng card. Wala akong kinikilingan, neutral ako dito. So, ito na. So, past is Ace of Cups in reverse. Present is Four of Pentacles. Immediate future, which is Devil card. And distant future, ito yung Honor Before 2028. Death card in reverse. So, dito, kita nyo pa lang yung past is, alam niyo yung parang, merong mga sila, alam nila yung parang may mga nagawa silang, parang kunwari yung communication, parang dun mismo sa nila, sa side nila, sa loob nila, parang may mga maling komunikasyon, maling pagpaplano, mga ganun. And at the same time, parang mga tao, parang parang pagod na. Parang ayaw na rin silang bigyan ng chance. Parang ganun yung dating eh. Ito yung past. Makikita naman natin maraming mga tao yung parang pagod na. So, present is Four of Pentacles. So, dito parang pag 4 kasi 'di ba, stability. So, ito mahirap siyang mapatalsik, and at the same time parang kahit anong mangyari talagang hindi siya aalis. Nakaupo lang siya sa pwesto niya at hindi siya gagalaw. Wala siyang planong umalis. Kahit sino naman, ano ka ba, 'di ba? Parang hindi ka naman papayag talaga na aalis ka na lang basta, 'di ba? So, ang question kasi dito, etong first impeachment na na-file kay PBBM, mapapatalsik ba siya nito? Ito ha, itong first impeachment. Sa nakikita ko, parang mahirap. Ito yung immediate future is yung Devil card. So, Devil card, medyo, kung titignan ko lahat ng cards mula sa energy, yung bottom ng deck natin, hanggang sa Devil card, hanggang sa Death card, parang merong alam mo yung parang adik sa kapangyarihan, parang kapit sa kapangyarihan, wala talagang planong umalis, parang they will do whatever it takes para hindi sila umalis sa pwesto. Medyo nag-worry ako kasi mamaya niyan parang magka-martial law. Wag naman, Diyos ko, wag naman po. 'Di ba? But kung makikita mo yung distant future, yung Honor Before 2028, parang ide-delay at ide-delay. Parang merong gano'n na parang gustong i-delay yung pagbaba sa pwesto. Merong mangyayari talagang mga parang kumbaga process or hearing ng impeachment. Pero parang parang i-delay yan ng i-delay. But anyway, kasi syempre 'di ba, kapag nag-file ka ng, hindi ko alam ha, hindi man ako lawyer, nagbabasa lang ako ng card. Pag 'di ba nag-file ka ng impeachment na una, hindi ka pwedeng mag-file pa ng
Ikala mo parang hindi pwedeng mag-overlap. So, alam niyo yun, pwede kasing i-delay to ng i-delay tong una para sa ano, humaba, tas hindi siya mapatalsik. May mga ganong senaryo. But, kung hindi man yung ganon, parang, maski anong mangyari, ayaw talagang umalis. Tingnan mo to, 'di ba? Umpisa pa lang eh. 'Di ba? Umpisa pa lang dito, yung present eh. Four of Pentacles, ayaw gumalaw. Then idagdag mo pa katabi niya is yung Devil card. So hindi talaga ako mo may rehas, may chain. So kapag yung mga characters ng tarot is nakaharap, it means wala silang planong gumalaw. So kung makikita mo, nakaupo sila. 'Di ba? Nakaupo sila, ayaw nilang gumalaw. Tapos death card kasi means, 'di ba, parang may matatapos pero magi-start ulit. Parang transformation, parang ending. Kumbaga sa magjowa, pag nag-death card, ibig sabihin break na, 'di ba? Parang tapos na. Pero ito kasi is naka-reverse. So, ang ibig sabihin, mahirap, parang hindi siya mapapatalsik nitong unang impeachment. Kung meron mang maging resulta to o may mangyari man, hindi to mahirap to. Kumbaga parang whatever it takes, hindi siya papayag na umalis. Parang ganun yung dating. So, I don't know. Just, sa akin, kaya mapatalsik siya or hindi, ang hangad ko lang yung para sa ikabubuti ng bansa natin. Wala akong kinikilingan kung ano, 'di ba? Kung, kung kaya pa ba ni PBBM na parang baguhin yung puso ng Pilipino, kung kaya pa niyang bumawi, why not, 'di ba? Mas maganda naman yung walang kaguluhan na mangyayari. Malay mo kung kaya pa niyang bumawi, 'di ba? Gawin niya. Feeling ko kumbaga madali lang naman i-please yung Pilipino eh. Basta't bumawi siya, kumbaga parang okay o okay yung tao eh. I hope yun yung gawin niya para hindi siya mapatalsik. But yun nga, pero malabo eh. Anyway, kung meron mang second impeachment si PBBM, i-read ulit natin. At kung meron mang halimbawa iba pang kaganapan, i-read natin kung yun ba yung magpapatalsik sa kanya. Pero itong first impeachment na na-file para kay PBBM, hindi ito. Pinabasa ko lang yung card ha. Kitang-kita naman eh. Hindi siya aalis. And death card in reverse. So, yun. Kung meron pa kayong ibang question or kung ano pa yung ibang scenario na naisip nyo na posibleng magpatalsik kay PBBM, mag-comment kayo below tapos i-read natin kung ano yung energy nun. Okay? At kung meron pa kayong ibang mga video, please comment below. Kung gusto niyo, pwede ako magbigay ng free reading. Just comment below kung meron kayong katanungan sa inyong personal life or whatever. Please comment below your question and I will do a reading. Ilalagay ko igagawin kong private yung video, tapos isi-send ko sa inyo yung link. Ganon. Okay? So, thank you so much for watching and subscribe kayo sa channel ko para sa mga future na reading. Okay? Okay, so kung gusto niyo ng free reading, like, katanungan tungkol sa life nyo or whatever, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, tapos mag-comment kayo below kung ano yung question nyo, and then email address nyo. So, isi-send ko sa inyo yung video link. Of course, naka-private yun. Tapos, ayun, send ko sa inyo yung reading. So, yun lang guys. Subscribe lang kayo para sa future updates, future videos. Thank you so much for watching. Bye!